GMRC 5, Quarter 2, Week 3. Mga sariling paraan ng pagmamahal sa mga magulang o tagapangalaga. Revise K-12 curriculum with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa mga sariling paraan ng pagmamahal sa mga magulang o tagapangalaga. Kasanayan. Naipakikita ang pagiging mapagpasalamat sa pamamagitan ng pagdakila sa mga mabuting ginawa ng kaniyang mga magulang o tagapangalaga. Unang araw. Maikling balik-aral. Magbigay ng 3 sariling pamamaraan ng iyong pagmamahal sa mga magulang o tagapangalaga. Isulat ang iyong sagot sa mga larawan ng bulaklak. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Tapusin ang balita. Hahatiin kayo ng iyong guro sa 3 grupo. Basahin at pag-aralan ng maingat ang artikulo sa balita. Maglikha ng wakas sa kwento ng balita. Ang nilalaman ng wakas ay dapat magbigay ng solusyon o mga posibleng solusyon sa suliranin ng artikulo o balita. Ang balita ay tungkol sa bagong silang na sanggol iniwan sa damuhan sa Romblon. Ni Paul Jason Foss ng Philstar.com. Noong November 10, 2022, 2:57 p.m. Basahin natin. Romblon News. Isang bagong silang na sanggol ang inabandona ng kanyang mga magulang sa isang damuhan sa barangay Hinag-Oman, Ferrol, Romblon noong nakaraang linggo. Sa ulat ng Ferrol Municipal Police Station, nakita ang batang sanggol na nakabalot ng jacket malapit sa isang creek sa barangay at napapalibutan na ng mga langgam. Matapos makita ng isang residente sa lugar, isinumbong ito sa mga otoridad at dito na ito iniligtas ng mga tauhan ng Ferrol Municipal Police Station, Rural Health Unit ng Ferrol at barangay officials ng Hinag-Oman. Dinala ang bata sa Rural Health Center para doon gamutin at kalaunan ay inilipat sa Romblon Provincial Hospital. Inialam na ng mga kapulisan ang posibleng pagkakakilanlan sa mga magulang ng sanggol. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Suri balita. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, ano ang pangunahing paksa o paksa ng artikulo sa balita? Magaling! Ang pangunahing paksa ng artikulo
ay ang pag-abandona sa isang bagong silang na sanggol sa damuhan sa Barangay Hinag-Oman, Ferrol, Romblon. Pangalawa, ano ang mga pangunahing punto o argumento na inilahad sa artikulo? Mahusay! Una, may bagong silang na sanggol na iniwan ng kanyang mga magulang sa damuhan malapit sa creek. Pangalawa, natagpuan ang sanggol na nakabalot sa jacket at napapalibutan na ng mga langgam. Pangatlo, dinala ang sanggol sa Rural Health Center at pagkatapos ay inilipat sa Romblon Provincial Hospital. At pang-apat, inialam pa ng kapulisan kung sino ang mga magulang ng sanggol. Pangatlong tanong, ano ang dahilan o ugat ng issue o usapin? Tama! Ang ugat ng issue ay ang kapabayaan at pag-abandona ng mga magulang sa kanilang bagong silang na anak. Maaaring may personal, pinansyal o panlipunang dahilan kung bakit nila ito nagawa. Pang-apat, ano ang mga posibleng solusyon o remedyo sa pangyayari? Narito ang pwedeng maging sagot. Awareness at edukasyon. Ikalawang araw. Unang aralin, mga hamon at tugon sa buhay ng walang magulang o tagapangalaga. Pagproseso ng pag-unawa. Ang mga kabataang walang mga magulang ay nahaharap sa iba't ibang mga pagsubok. Maaari silang magdanas ng stress at mga issue sa pag-uugali dahil sa mga suliraning gaya ng kahirapan, mga sirang pamilya, at mga hamon sa paaralan at lipunan. Unang hamon. Ang mga pamilyang may isang magulang ay maaaring magdulot ng agresyon at mga problema sa ugali sa mga kabataan. Pangalawa, ang mga kabataang nasa stage ng pagbibinata o pagdadalaga ay hirap sa mga issue ng kalayaan at mga salungat na hiling mula sa mga magulang, guro at mga kaibigan na maaaring humantong sa mga problema sa pag-uugali. Pangatlo, ang mga kabataang nasa pangangalaga ay nahaharap sa mga espesyal na hamon sa totoong buhay at mas madaling maapektuhan ng panganib sa online o social media. Pang-apat, ang mga magulang na nag-aampon ay nahihirapan sa pagtutok sa kanilang mataas na panganib na online o social media na asal.
Panglima, ang mga anak ng mga imigrante ay nahaharap sa partikular na mga hamon tulad ng pagtatawid ng kultura, pakiramdam ng kahihiyan at diskriminasyon. Pinatnubayang pagsasanay, mga hamon at tagumpay. Sa inyong relasyon bilang anak at magulang o tagapangalaga, ano ang iba't ibang hamon o challenges na inyong pinagdaanan at paano ninyo ito nalampasan at napagtagumpayan o successes? Magsulat ng 3 hamon na inyong pinagdaanan. Isulat din kung paano ninyo napagtagumpayan ito. Paglalapat at pag-uugnay. Kumpletuhin ang mga pangungusap. Una, sa paksang ito, natutuhan kong Pangalawa, napakahalaga ng mga natutuhan kong ito sapagkat ikatlong araw. Pangalawang aralin, mga wastong tugon sa buhay ng walang magulang o tagapag-alaga. Pagproseso ng pag-unawa. Batay sa Konbensyon sa Karapatan ng Mga Bata o Convention on the Rights of the Child, kilala rin bilang CRC 1989, ang mga bata ay may karapatan sa pagmamahal, pangangalaga at proteksyon na ibinibigay ng pamilya. Ang mga bata na hindi maaaring palakihin ng kanilang sariling pamilya ay kailangang magkaroon ng angkop na kapalit na pamilyang kapaligiran. Samantalang ang institusyonal na pangangalaga katulad ng orphanage ay dapat gamitin lamang bilang huling opsyon at pansamantalang hakbang. Ang mga kabataang walang pangangalagang magulang sa institusyon kasama ng kamag-anak o sa mga pamilyang ampon ay mas mataas ang panganib na masamantala, abusuhin at pabayaan, at karaniwang hindi sapat ang pagsubaybay sa kanilang kagalingan. Sa pamamagitan ng mga wastong tugon at suportang ito, ang mga batang walang magulang o tagapag-alaga ay maaaring magkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng magandang kinabukasan at magampanan ang kanilang potensyal sa buhay. Narito ang ilang mga tugon. Una, suporta ng pamahalaan. Mahalaga na tiyakin ang sapat na regulasyon at pagsubaybay sa natitirang mga institusyon para sa mga bata sa pangangalaga ng publiko na naayon sa mga pinagkasunduang pambansa at internasyonal na pamantayan at konbensyon sa karapatan ng mga bata.
Pangalawa, legislasyon at pagpapatupad. Dapat protektahan ng mga batas ang mga bata laban sa di kinakailangang paghihiwalay mula sa kanilang mga pamilya. Protektahan ang mga bata na walang pangangalagang magulang laban sa diskriminasyon, karahasan at pang-aabuso, at dapat magkaroon sila ng buong akses sa edukasyon at pangkalusugan. Pangatlo, mga ugali, kostumbre at pamamaraan. Dapat tapusin ang diskriminasyon batay sa kasarian, kapansanan, etnisidad o estado sa HIV na nagbubunga ng pag-i-institutionalize sa mga bata. Ang positibong pagtanggap sa domestic adoption at maayos na pagsusubaybay sa foster care ay maaaring tiyakin na ang bata na hindi kayang alagaan ng kaniyang mga pamilya ay lumaki pa rin sa isang pamilyang kapaligiran. Pang-apat, buksan ang usapin. Ang media ay maaaring makatulong sa paglilinaw sa mga maling paniniwala tungkol sa mga benepisyo ng institutional care at magbigay ng edukasyon sa publiko tungkol sa domestic adoption, foster care at paggalang sa karapatan ng mga bata na lumaki sa isang pamilyang kapaligiran. Panglima, ang mga kakayahang pang-araw-araw, kaalaman at partisipasyon ng mga bata ay napakahalaga. Lalo na kapag hindi magagamit ang pangangalaga ng magulang. Dapat bigyan ang mga bata ng pagkakataon na ipahayag ang kanilang mga opinyon at nais kaugnay ng kanilang mga kaayusan sa pangangalaga. Pang-anim, kakayahan ng mga pamilya at komunidad. Kinakailangan ang mga serbisyong panlipunan na batay sa komunidad tulad ng daycare, edukasyon sa pagiging magulang, at suporta sa tahanan para sa mga bata na may kapansanan upang palakasin ang kakayahan ng mga pamilya na alagaan ang kanilang mga anak at ng mga malalawak na pamilya at komunidad upang magbigay ng iba't ibang anyo ng pangangalaga. Pang-pito, ang pagsusubaybay at pagsasalaysay. Ito ay nakakatulong upang magbigay ng pagmamasid at talaan ng kalagayan ng kabutihan ng mga bata sa mga institusyon, pati na rin ang mga nasa foster care. Mahalaga ang mga ito sa pagsisikap na baguhin ang mga pananaw ng publiko, itaguyod ang mas mahusay na mga pamamaraan at dagdagan ang pananagutan. Pinatnubayang pagsasanay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito.
Ika-4 na araw. Paglalapat at pag-uugnay. Sagutin ang sumusunod na tanong. Una, sa iyong palagay, ano ang pangunahing sanhi ng kakulangan sa pangangalaga ng magulang o tagapangalaga? Magaling! Ang pangunahing sanhi ng kakulangan sa pangangalaga ng magulang o tagapangalaga ay kahirapan at kakulangan sa kaalaman o emosyonal na kahandaan sa pagiging magulang. Pangalawa, paano nakakaapekto sa mga bata ang kakulangan ng pangangalaga ng magulang o tagapangalaga? Tama! Ang kakulangan ng pangangalaga mula sa magulang o tagapangalaga ay maaaring magdulot ng matinding epekto sa pisikal, emosyonal at mental na kalagayan ng isang bata. Maaaring makaranas sila ng gutom, sakit o kapabayaan sa kalusugan. Pabaong pagkatuto. Wastong tugon sa sitwasyon. Suriin ang mga larawan na nakapaloob sa unang hanay. Sa ikalawang hanay, ilarawan mo ito sa pamamagitan ng pagbigay ng kaunting impormasyon ayon sa iyong sariling pananaw. At sa ikatlong hanay, bumuo ng iyong sariling opinyon kung ano ang sa palagay mo ang wastong tugon sa mga sitwasyon sa larawan na ibinigay. Simulan na natin. Unang hanay, larawan. Pangalawang hanay, ilarawan. At ang pangatlong hanay, wastong tugon sa sitwasyon. Narito ang unang larawan. Sagutin mo ito. Narito ang mga pwedeng maging mga sagot. Basahin mo ito. Para naman sa ikalawang larawan. Ano ang iyong mga sagot? Narito ang mga pwedeng maging mga sagot. Basahin mo ito. Para sa panghuling larawan. Ano ang iyong mga sagot? Narito ang mga pwedeng maging mga sagot. Basahin mo ito. Pagninilay sa pagkatuto. Suri sarili. Bumuo ng 2 talata sa pamamagitan ng pagsagot sa tanong na ito. Paano tayo maaaring tumulong sa mga magulang upang mapalakas ang kanilang pananampalataya at huwag sumuko sa kanilang tungkulin bilang mga magulang? Paano tayo bilang pamilya
at komunidad maaaring mag-ambag sa ganitong layunin. Pagsusulit. Enumerasyon. Ibigay ang hinihinging 3 hamon sa buhay ng walang magulang o tagapangalaga. Narito ang pwedeng maging mga sagot. Una, ang mga pamilyang may isang magulang ay maaaring magdulot ng agresyon at mga problema sa ugali ng mga kabataan. Pangalawa, ang mga magulang na nag-aampon ay nahihirapan sa pagtutok sa kanilang mataas na panganib na online o social media na asal. Pangatlo, ang mga anak ng mga imigrante ay nahaharap sa partikular na mga hamon tulad ng pagtatawid ng kultura, pakikiramdam ng kahihiyan at diskriminasyon. Para sa kasunod na bahagi, magbigay ng 2 wastong tugon sa buhay ng walang magulang o tagapag-alaga. Napakagaling! Una, buksan ang usapan. Panglima, pagsusubaybay at pagsasalaysay. Mga bata, tandaan, ito ay ilan lamang sa mga pwedeng maging mga sagot. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa mga sariling paraan ng pagmamahal sa mga magulang o tagapangalaga. Mga hamon sa buhay ng walang magulang o tagapag-alaga. At mga wastong tugon sa buhay ng walang magulang o tagapag-alaga. Maraming salamat sa pakikinig mga bata! Sana'y may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan pindutin ang like, share, at subscribe.